Isang gabi, umiiyak si Elena sa sahig ng kanyang maliit na apartment sa Hong Kong habang hawak ang sulat mula sa kanyang ina. Makalipas ang 8 taon, siya na ang CEO ng isa sa pinakamalaking recruitment agency sa Pilipinas, nagpapadala ng libo-libong Pilipino patungo sa mas mabuting kinabukasan. Hayaan niyong ikwento ko kung paano nagsimula ang lahat. Naaalala ko pa noon, kakatapos ko lang ng high school. 18 taong gulang pa lang ako, at ang tanging pangarap ko ay makapagtapos ng kolehiyo. Pero sa aming bayan sa Bulan, Sorsogon, parang imposible iyon. Ako si Elena Alcantara, at lumaki ako sa isang pamilyang walang-wala. 6 kaming magkakapatid, at ang tatay ko ay isang mangingisda. Madalas, ang huli niya ay sapat lang para makakain kami sa araw na iyon. Ang bahay namin, may bubong pa nga, pero butas-butas, at tuwing umuulan, kailangan naming mag-igib ng mga balde sa loob para hindi kami mabasa. Ang tanging pangarap ko ay makahanap ng trabaho para makatulong sa pamilya at makapag-aral ang mga kapatid ko. Isang araw, narinig ko sa kapitbahay namin na may agency sa Manila na nagpapadala ng mga domestic helper sa ibang bansa. Kahit masakit sa loob ko na iwan ang pamilya ko, alam kong ito ang tanging paraan para mabigyan sila ng magandang kinabukasan. At dito nagsimulang magbago ang lahat. Mag-comment ng kung na-inspire ka sa kwentong ito dahil mas gaganda pa ito. Nagpaalam ako sa pamilya ko. Nakatayo kami sa aming maliit na kusina, nagbabalutan ng luha. Elena, anak, mag-iingat ka doon. Huwag mong kalimutan ang Diyos. Tatay, pangako, magiging matatag ako. Babalik ako. Tutulungan ko kayong lahat. Ate Elena, huwag mo kaming iiwan. Bunso, nandyan lang si ate. Mag-aaral ka ng mabuti, ha? Para balang araw, hindi ka na maghihirap. Elena, anak, huwag kang mag-alala sa amin. Magpakatatag ka. Mahal na mahal ka namin. Mahal na mahal ko rin kayo, inay. At magtiwala kayo, kailangan niyong manatili para sa susunod na mangyayari. Dahil dito talagang nagiging hindi ka panipaniwala ang kanyang tabumpay. Pagdating ko sa Hong Kong, nagulat ako sa dami ng Pilipino na tulad ko. Ang trabaho ko bilang domestic helper ay mahirap. Mahabang oras, maliit na sahod, at madalas, nakakatanggap ako ng masasakit na salita mula sa aking amo. Pero bawat gabi, bago ako matulog, binabasa ko ang sulat mula sa aking ina. Anak, kaya mo yan. Hindi ka nag-iisa. Ipinagmamalaki ka namin. Habang nagtatrabaho ako, napansin ko ang ibang mga domestic helper. Ang iba ay nabiktima ng illegal recruiters. Ang iba naman, hindi alam ang kanilang karapatan. Doon ko naisip, kailangan may tumulong sa kanila. Kaya nagsimula akong mag-aral. Sa mga libreng oras ko, nagbabasa ako ng mga batas tungkol sa BUI, nag-aaral ng basic accounting, at nag-aaral kung paano magpatakbo ng isang negosyo. Gabi-gabi, pagkatapos ng mahabang araw ng trabaho, sinubukan kong matuto. Kahit pagod na pagod ako, hindi ako sumuko. Isang hapon, habang naglalakad ako sa Central, nakita ko si Manang Linda, isang kapwa ko domestic helper. Umiiyak siya sa bangko. Manang Linda, anong nangyari? Elena, anak, niloko ako ng agency. Hindi nila ibibigay ang aking sahod. Uuwi na lang ba ako sa Pilipinas na wala man lang dala para sa mga anak ko? Hindi po, Manang Linda. Hindi po tayo papayag. May karapatan po kayo. Tutulungan ko kayo. Pero paano? Wala akong pera para sa abogado. Hindi po kailangan ng pera. Ang kailangan po natin ay lakas ng loob at kaalaman. Sa tulong ng mga impormasyon na nakuha ko, sinamahan ko si Manang Linda sa Philippine Consulate. Hindi naging madali. Ang agency ay mayayamang tao. Pero hindi kami sumuko. Araw-araw kaming bumabalik at sa huli, nabawi ni Manang Linda ang kanyang sahod. Hindi lang iyon, nakakuha pa siya ng refund para sa kanyang plane ticket. Ang kwentong iyon ay kumalat. Maraming Pilipino ang lumapit sa akin para humingi ng tulong. Doon ko nakita ang aking misyon.
Hindi lang ako isang domestic helper. Ako ay isang abogado ng aking kapwa Pilipino. Nakita ko ang oportunidad na magtayo ng isang recruitment agency na tapat at may puso. Isang agency na hindi mananamantala sa kahinaan ng mga kapwa natin Pilipino. Nag-ipon ako ng bawat sentimo. Nagbenta ako ng mga gawa kong kakanin sa mga kapwa ko Pilipino tuwing linggo. Makalipas ang 8 taon, nakabalik ako sa Pilipinas, dala ang aking pangarap at ang aking naipong pera. Nagtayo ako ng Miti Recruitment Agency. Ang aking agency ay naging simbolo ng pag-asa. Hindi lang kami nagpapadala ng mga Pilipino sa ibang bansa, binibigyan namin sila ng dignidad, respeto, at kaalaman tungkol sa kanilang mga karapatan. Ang unang opisina namin ay maliit lang, sa isang apartment sa Malate. Pero ang bawat empleyado ko ay may parehong puso, ang tumulong. Ngayon, kami ang isa sa pinakamalaking recruitment agency sa Pilipinas na may mga opisina sa iba't ibang rehiyon. Hindi lang kami nagtatrabaho para kumita. Nagtatrabaho kami para mabago ang buhay ng mga Pilipino, tulad ng pagbabago sa buhay ko. Nakapagpatayo na kami ng mga paaralan sa Bulan, Sorsogon. Ang aking pamilya ay hindi na naghihirap. Ang pinakamahalaga, hindi lang ako, G. Ako ay Ate Elena, na patuloy na tumutulong sa mga kapwa ko Pilipino. Mula sa isang simpleng probinsyana na nangangarap makatulong sa pamilya, naging isang matagumpay na si Elena, na ngayon ay nagbibigay ng pag-asa sa libu-libong Pilipino. Ang kanyang kwento ay patunay na sa tiyaga, sipag, at pananampalataya, anumang hamon ay kayang lampasan. Kaya, anong aral ang natutunan mo sa kwentong ito? Ay comment ang inyong mga saloobin. At kung may sarili kayong kwento ng tagumpay, ibahagi niyo sa comments. Mag-subscribe para sa bagong kwento araw-araw.